video na ito, alamin natin yung kamakailan lang na naganap na demonic concert. Dahil nasa mga huling araw na tayo at alam natin na malapit nang lumabas yung Antikristo, marami na rin mga iba't ibang paraan na ginagawa itong si Satanas para magpakilala sa mga tao sa buong mundo. Sa panahon ngayon, ang alam natin na pinakamabisang ginagamit ni Satan para manlin lang siya ng mga tao ay sa pamamagitan ng entertainment at media. Sa pamamagitan ng mga bagay na yon, pwede siyang magpakilala doon at nai-impluwensyahan niya yung mga tao. Sa panahon din natin ngayon, madalas si Satan nagpaparamdam na yan sa mga concert. Marami na tayo mga tinalakay noon na mga content patungkol sa mga demonic concert na nagaganap sa panahon natin ngayon. At kamakailan lamang, meron na namang demonic concert ang naganap sa panahon natin ngayon. Nung nakaraan lamang, nagkaroon ng isang concert itong si Lil Uzi Vert, isang American rapper. Kapansin-pansin na sa kanyang mga concert, meron siyang mga kakaibang ginagawa doon. At ang sabi ng mga taong umattend doon sa concert niya, para raw merong ritual na ginagawa doon para kay Satanas. So tingnan natin yung mga ilang video na nakuhanan doon sa concert na sinasabi ng ilan, ito raw ay para kay Satanas o kaya man ritual para kay Satanas. Uzi has a game to play. How many times can you say his name? Uzi, 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 6. Yung nakita natin na animated video na yun yung intro doon sa kanyang concert. Na 6 na beses daw babanggitin yung pangalan na Lil Uzi Vert. Ngayon, kinokonect tuloy ng maraming tao yung numerong 6 doon sa number ni Satan. Sinasabi nga na yung number ni Satan ay 666. At bukod dyan, napansin din ng mga tao na kapag maraming beses mo raw binanggit yung pangalan niya, na yun nga, Lil Uzi Vert, mababanggit mo raw yung pangalan na Lucifer. Alam naman natin na itong si Lucifer, ito rin ay si Satanas. Noon pa man siya ay dating anghel. Pero siya ay binagsak ng Diyos dahil sa kanyang pagre-rebelde. Kaya ngayon, wala na siya doon sa langit. Siya ngayon ay si Satanas, na nanggugulo, naninira at pumapatay ng maraming tao. Ngayon, bukod dyan, mapapansin pa natin sa kanyang mga concert, kapansin-pansin doon yung setup ng stage. Madalas makikita natin sa mga setup ng stage nila, ito ay parang impyerno. Makikita rin natin iba't ibang mga kilos na pinapakita ni Lil Uzi Vert. Madalas hindi pangkaraniwan yung kanyang pinapakita. Na madalas parang siya ay sinasapian o kaya man wala sa sarili. Makikita rin natin na sa kanyang katawan meron dong mga tato. Kapansin-pansin na sa kanyang tato na andun yung mukha ni Satanas. At iba't ibang mga simbolismo ni Satanas. Kamakailan lamang meron siyang bagong tato na pinakita niya sa mga tao sa kanyang dila. Sa kanyang tato makikita doon na merong baliktad na cross. Bukod sa mga tato niya, sa mga concert niya talaga makikita natin doon na merong mga baliktad na cross. Alam naman natin na itong baliktad na cross, ito ay pumapatungkol kay Apostol Pedro. Dahil alam naman natin, ayon sa tradisyon, siya ay pinako patiwarek dahil sa kanyang pananampalataya sa ating Panginoong Kristo. Pero mga kapatid, bukod dyan, alam naman natin na yung baliktad na cross, ito ay simbolo rin ng Church of Satan. Ginagamit nila ang simbolo na ito para sabihin na sila ay na kay Satanas o kaya man ang pagiging antichrist nila. Makikita rin natin sa kanyang sinturon na andoon yung simbolismo ni Baphomet. Yan din yung ginagamit na simbolism ng Church of Satan para sa pagsamba nila kay Satanas. Sa kanyang concert, sinabi niya yung salitang "I may city girl, believe in Satan." Bukod yan, sinabi niya rin sa concert, nakilala niya raw lahat ng mga taong nakikinig sa kanya. Sabi niya yung mga taong hindi raw masasama sa rapture, kasama niyang mapupunta doon sa impyerno. Before everybody starts screaming and saying, "Oh," like I told y'all earlier, you must have entered the rapture. And if ain't nobody flying up to heaven right now, obviously all y'all is going to hell. Right with me. So, let's get it. Dito makikita natin na itong concert na ito, walang duda, ito ay kay Satanas. Sabi ko nga sa inyo mga kapatid, malalaman mo pa lamang na yung isang concert kay Satanas doon sa setup ng stage. Sa setup ng stage, makikita mo naman yan at mararamdaman mo na kay Satan yan base doon sa mga pinapakita nila. Kapag nakikita natin dyan na parang merong mga kakaibang ginagawa na parang pagsamba kay Satan o kaya man parang impyerno yung lugar na yon, malaking posibilidad na yon ay kay Satanas. At kapag nakita rin natin na merong iba't ibang mga simbolo ni Satanas doon sa stage, walang duda yun ay kay Satanas. Bukod yan yung mga sinasabi ng artist mismo, kaya man yung mga lyrics na kinakanta nila. Kapag meron doon pumapatungkol kay Satan, patungkol sa impyerno, patungkol sa kasalanan, at patungkol sa mga pangungutya sa Diyos, ibig sabihin mga kapatid, yan ay layo sa kalooban ng Diyos. So dito sa concert ni Lil Uzi Vert, makikita natin na halos lahat ng mga pumapatungkol kay Satanas ay naandoon. So dito makikita natin na walang duda, pinapakita niya na siya ay na kay Satanas at wala siya doon sa kalooban ng Diyos. Sa totoo lang mga kapatid, kung titingnan natin yung mga concert na lumalabas sa panahon natin ngayon, nakakalungkot lamang dahil merong mga ganitong klaseng konsepto. Na yun nga pinapakita yung mga pagsamba nila kay Satanas, yung mga ritual na ginagawa nila kay Satanas, o kung ano mga simbolo ni Satanas na pinapakita doon sa concert nila. Kung titingnan natin sa panahon natin ngayon, parang normal na lamang sa mga tao yung mga ganitong klaseng demonic concert. Parang wala lang sa kanila. Yung iba naman wala silang kaalam-alam na yung mga tinatangkilik nila o kaya man yung mga pinapakinggan nila, ito ay kay Satanas na pala.
Basta alam lang nila nag-enjoy sila sa mga concert na pinupuntahan nila o kaya man doon sa mga music na pinapakinggan nila. Pero hindi nila alam ito ay kay Satanas. Mga kapatid, walang masamang makinig ng music. Pero ipapaalala ko lang sa inyo, dapat alam nyo yung pinapakinggan nyo. Kilala nyo kung sino yung kumanta sa mga pinapakinggan nyo. At higit sa lahat, yung lyrics na kinakanta nyo. Kasi mga kapatid, sa panahon natin ngayon, napakaraming mga magagandang kanta. Pero madalas mga kapatid, yung mga artist o kaya man yung mga lyrics, hindi maganda yung pinapakita o yung gusto nilang iparating. At yun nga, ang nasa likod nun, walang iba kundi si Satanas. Kaya dapat nag-iingat tayo sa mga pinapakinggan natin, lalo na nga sa panahon natin ngayon. Kasi ipapaalala ko lang sa inyo na itong si Satan, siya ay nasa music industry. Ibig sabihin yan mga kapatid, malaki yung impluwensya ni Satan sa mga musika na pinapakinggan ng mga tao sa panahon natin ngayon. Alam naman natin na itong si Satan, siya ay worship leader noon doon sa langit, bago pa siya ibagsak dito. Yung talent niya, ginagamit niya ito para mag-glorify o kaya man maluwalhati yung ating Panginoong Diyos. Ngayon nung siya ay binagsak na ng ating Panginoong Diyos, hindi naman nawala yung talent na yon. Ang nangyari na lang, yung talent na ginagamit niya noon para sa Diyos, ginagamit niya na ngayon para sa kasamaan. Kaya sinasabi ko na sa inyo ngayon, itong si Satan, papasok siya sa musika sa panahon natin ngayon para maraming tao ang malinlang at mapahamak. Tulad nga na palagi kong sinasabi sa inyo, lantaran na ngayon yung mga ginagawa ni Satan. Yung mga kanta patungkol kay Satan, yung mga concert patungkol kay Satan, yung mga ritual na ginagawa para kay Satan, at kung ano-ano pang mga pwedeng gawin para kay Satan. Hindi na po yan patago. Ngayon pinapakita na yan sa panahon natin ngayon. At yung mga tao ngayon, hindi na sila natatakot at nahihiya na sila ay naki Satan. Yung iba, proud pa sila na ipakita na sila ay naki Satanas. So nakakalungkot lamang po yan sa panahon natin ngayon. May mga kapatid kung nakikita natin yung mga pinapakinggan nating music o kaya man yung mga iniidolo natin, meron ng impluwensya ni Satanas, huwag na po natin sila tangkilikin. Kasi nga mga kapatid, pwedeng ma-impluwensyahan tayo ng mga tao na yon. Kasi nga ang nasa likod nun, walang iba kundi si Satan. So dapat mga kapatid, sa mga pinapanood natin o mga pinapakinggan natin, alam natin kung ano yung tama o mali. Alam natin kung ano yung sa Diyos at kung ano yung kay Satanas. So makikita naman po natin agad yan at mararamdaman natin yan. So kapag naramdaman na natin at nakita natin ito ay kay Satanas, huwag na po natin tangkilikin o kaya man huwag na natin pakinggan. Dapat ang pakinggan lang natin syempre yung mga kantang makalangit, yung mga kanta na patungkol sa Diyos. Kasi pagdating ng panahon, kahit wala na tayo dito sa lupa, ang gagawin natin doon sa langit, sasambahin natin yung Panginoon. At isang way para sambahin natin yung Panginoon ay sa pamamagitan ng pag-awit. Kaya mga kapatid, habang nasa lupa tayo, pakinggan natin o kaya man kantahin natin yung mga makalangit na kanta. Kasi tayo ay mga tagalangit na. Dapat hindi natin kinakanta yung mga kantang makasanlibutan dahil hindi tayo tagasanlibutan. Tayo ay tagalangit. So i-practice natin yung ating mga sarili dito pa lang sa lupa sa pagkanta ng mga makalangit na kanta. Dahil pagdating ng panahon dun sa pangwalang hanggan, gagawin natin yan. Sasambahin natin yung Panginoong Diyos dun sa langit sa pamamagitan ng pag-awit. So yun lamang mga kapatid ang gusto kong ibahagi sa inyo. Sana may natutunan kayo sa ating tinalakay ngayon. Hanggang sa muli magkita-kita tayo. Salamat sa inyong panonood. Pagpalain kayo ng Diyos. Ingat kayo palagi.